Ang MC, ngayon ay may masayang ekspresyon, ay sumigaw, ngayon, ituon natin ang ating pansin sa iba pang mga team na pumapasok sa martial arts assessment space. Ngayong taon, ang pinaka-inaasahang team ay marahil ang Wuji Zone. Pagkatapos ng lahat, nandyan si Ling Nuu. Siya ang pangarap ng lahat ng male cultivator sa kontinente. Narinig ito, bihirang sumulyap si Piang, iniisip, gusto at sila ay nagsimula na. Sa loob ng Wujizang Martial Arts Assessment Space, ang apat ay naglalaro ulit ng baraha. Nagtaka si Nang Guantong, okay lang ba ito? Nagbigay katiyakan si Susha, magtiyaga ka lang, kasama si Big Sis na haharap sa lahat, hindi na tayo kailangang mag-alala. Sa panig ni Ling Russo, gumawa siya ng di mabilang na sword images, inutusan silang agad na burahin ang mga demonyo at halimaw sa libu-libong sword stabs. Sa labas, masiglang sumigaw si Chen Xiaoxiao, umaasa na magkakaroon ng magandang kapalaran si Ling Nuu sa sect competition na ito. Sa tingin ko, talagang inaasahan ito ng lahat. Gayunpaman, idinagdag niya, o kaya, ang pinakamalakas na sword sect, ang Tianzhan Zhang. Bawat isa sa kanila ay isang henyo na ipinanganak para sa espada. Sa loob ng Tianzhan Zhang Martial Arts Assessment Space, isang disciple ang nagreklamo, hindi ko lang talaga maintindihan, bakit pinasali kami ng sect leader sa walang saysay na kompetisyon na ito. Sinabi ni Lin Yan, ang 9th generation ng Tanjanong, na may paghamak, kami, ang Tanjanong, ay mga superior beings. Ano ang napakaganda sa paglaban sa mga langgam? Si Sword Princess Shu Chan ay parehong mayabang, isang grupo ng mga taga-bukid. Maging ang isang tulad ni Ling Russo ay tinatawag na goddess. Nakakatawa, kinuha niya ang isang espada mula sa kanyang space at nagreklamo, nakakabato. Pagkatapos ay umulan ng mga streams of sword intent, hinahati ang mga demonyo at halimaw sa ibaba. Sa labas ng martial arts assessment space, may nakapansin at nagtaka, ano iyon? Sumigaw si Chang Xiaoxiao na may malalaking mata, ang lokasyon na iyon ay ang martial arts assessment space ng Tianzhan Zhang. Ang mga nakakatakot na sword rays na iyon ay talagang sumisira sa space. Napakalakas talaga ng Tianzhan Zhang. Asahan natin ang kompetisyon. Ang panlabas na layer ng isang space ay biglang nabiyak. Nakatingin sa madilim na kalangitan, masiglang nag-usap ang mga tao, isang martial arts assessment space ang pinasabog. Ang mga taong iyon ay hindi mula sa Tianzhanong. Nagpalo si Zatian at ngumisi, napakahina ng martial arts assessment space na ito. Pinasabog lang sa isang suntok. Nakakabato. Ipinakilala ni Chen Xiaoxiao, mula sa nakaraang impormasyon, sila ay mga miyembro ng Lao Shanzang team. Karaniwan, nakatira sila sa malalim na kabundukan, palaging nagtatago. Hindi sila nakilahok sa kompetisyon sa loob ng maraming taon. Hindi ka panipaniwala na napakalakas nila. Sa isang sulok, nakatayo si Dong Fengxing na nakakrus ang mga braso, nakikilala, kaya pala. Pagkatapos obserbahan ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali, nalaman niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Naiintindihan ko na ngayon, si Xiao Taiyan ay si Gamoju, ang Dog Demon Lord. Si Xiao Bing ay si Tung Mo, ang Rabbit Demon Lord. Si Xiao Yan ay si Ship Xiao, si Mo ay si Rat. Ini-imagine ang grupong Xiao, hindi napigilan ni Dong Fengxing na isipin, hinuhuli ni Xiao Taiyan maging ang mental power level Demon Lords para maging subordinate at lumahok sa kompetisyong ito. Ito ay isang Demon Lord squad. Hindi sila kayang pigilan ng mga tao. Sa Xiandi Country, ang Tree of Life DF ay nasa gitna ng puno na sumisipsip ng enerhiya. Sinabi ni Chun Fang, sipsipin ang lahat ng enerhiya ng Tree of Life na ito. Maaaring mabawi ng master ang kalahati ng kanyang lakas. Idinagdag ni Chu, para sa sect competition na ito, nagpadala ang master ng mga puppets upang makapasok. Hula ni Dango, para ba kay Yip Songshuat sa pagkakataong ito. Si Bai Fei, na nakaupo sa cultivation, ay narinig ang lahat at labis na kumunat ang noo. Pagkatapos ay galit na sumigaw siya ng isang tanong, sino ang magtatrabaho para sa walang kaalam-alam na tao na iyon? Ang sect competition na ito ay may kaugnayan sa pagbubukas ng Lulong Treasure Trove. Natural, naghanda ako ng mas maaga. Walang kinalaman ito sa taong iyon. Nagulat ang tatlo at sabay-sabay na sumagot, opo.
Sa ancient city of Lulan, mataas ang araw ngunit nagkakagulo pa rin ang mga tao. Ilang female puppets ang lumapit, hawak ang isang retrato ni Yin Yang at nagtatanong, "Kinakausap ka ba ng lalaki na kara-rating lang?" Sabi ng matandang babae na nagbebenta ng paninda, kaka-rating lang niya para bumili ng prutas. Ang mga female puppets ngayon ay nagsasabi ng maraming bagay na nagpapagulo sa matandang babae, "Siya ang ex-boyfriend ko. Isang super playboy, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ako ay malapit na kaibigan ng kanyang ex-girlfriend. Aksidente akong nahulog sa kanya. Ngayon, labis akong nasasaktan na hindi na ako makahanap ng matapat na kaibigan. Ako ang ex-wife niya. Minsan niyang sinabi na magsasama kami habang buhay at kamatayan, ngunit ngayon sinabi niya ang malungkot na pagkakamali, ng mahigit 3 milyong beses." Sa kanilang puso, ang mga female puppets ngayon ay determinado na ipatupad ang mga utos ng kanilang master, na pinipigilan ang posibleng pagbuo ng anumang romantic relationship sa pagitan ni Hipyang at ng mga outside female disciples. Sa loob ng battle arena para sa second round, pinagmamasdan ni Hipyang ang paligid at sinabi, "Kakaiba. Kamakailan, ang mga babae na nakilala ko sa Lulan Ancient City ay tinitingnan ako ng may kakaibang mga mata." Ipinaliwanag ni Ban, "Kakalusot lang natin sa second round of the battle. Iniisip pa ba niyang bro ang personal na usapin sa mga babae? Makakagawa ba siya ng magagaling na bagay?" Pagkatapos ay galit niyang idinagdag, "Tungkol naman sa second match, ang kalaban natin sa round na ito ay iba pang mga assassins mula sa Rangu sect. Sila ang mga kaaway ng ating sekta." Patuloy na nagbabasa ng kanyang nobela si Hipyang at casual na sinabi, "Anyway, hindi ako kikilos sa pagkakataong ito." Ngumiti rin si Bakwan at sinabi, "Napakalasing ni Ziggy. Hindi pa siya gising ngayon. Maaari na lang tayong mag-forfeit." Bumulong si Shen Yuan sa kanyang sarili, "Sa wakas, nabawi ko ang aking kalayaan." Lumipad palayo si Hipyang, nag-iwan ng mensahe, "Nagpuyat ako kagabi nanunood ng Yanyang. Maghahanap ako ng lugar para makatulog." "Old man, sumuko ka na." Sumigaw si An ng galit, "Ano ang gagawin natin ngayon? Malupit ang mga pamamaraan ng Rangu sect. Paano natin ito haharapin?" Pagkatapos, muling nakaisip ng ideya ang dalagang si Bakwan, "Sumuko na ngayon." Nakatulog ng mahimbing si Hipyang na nakasandal sa isang puno. Target na siya ng Rangu sect team, plano nilang simulan sa pinakamahina. Patayin muna siya. Kasalanan niya dahil sa sobrang pagpapahalaga sa sarili, pumasok sa Osir-level deathmatch na ito nang walang anumang cultivation realm. Pagkatapos ay naghagi sila ng maraming shurikens, sumisigaw, "The Rangu Strike." Walang awa, gayunpaman, habang lumilipad ang mga shurikens pababa, naglaho si Hipyang. Mabilis siyang lumipat sa ibang puno para matulog. Ang mga miyembro ng Rangu sect, nang makita ito, ay hindi napigilan ang pagtataka, bakit siya lumipat. Nakatakas siya. Mayroon siyang magic treasure na kayang umiwas sa mga hidden weapons. Buhay lang iyon ng isang mahina na paraan upang makaligtas. Pagkatapos ay nagpasya silang sumugod. Ayon sa utos, lahat, atake. Patayin siya. Pagkatapos ay paghahati-hatiin natin ang magic treasure. Isa sa kanila, na may hawak na talam, ay mabilis na lumapit kay Hipyang at masayang sumigaw, "Mamatay ka." Ngunit bigla, sa sandaling ito, kumislap ang isang liwanag na nagdulot ng kanyang pagkataranta. Ang braso na gagamitin niya sana upang saksakin si Hipyang ay nasunog, na nagdulot ng kanyang pagsigaw sa sakit. Ang iba pang miyembro ng parehong sekta ay napansin din na may mali. Naglabas si Hipyang ng bugzo ng kapangyarihan na sumikop sa buong lugar. Beginner level high temperature radiation defensive barrier level 100. Ang paligid ay ngayon ay naging sunog na lupa. Siya ay nakaupo sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan. Sumigaw si Ban, "Oh my God!" Si Shen Yuan, na nakasaksi sa eksena, ay hindi napigilan ng labis na pag-iisip, "Babala ba ito sa akin?" Nakakatakot. Dahil sa pagkapukaw, nagising si Hipyang ng inaantok. Narinig niya ang anunsyo, "Congratulations sa connect sa pag-usad sa top 32. Nagulantang siya at sumigaw, "Nag-level up ako sa pagtulog lang." Pagkatapos ay nag-alala siya tungkol sa mga kalaban ni Ling Russo, sila ang Ling Insect. "Medyo nag-aalala ako sa tanga na si Susha." Pagkatapos ng lahat, sila ang mga kaaway na nagpatalsik sa kanya mula sa sekta.
Naglaho ang kanyang figure, kasama ang kanyang boses, pilit na pumapasok sa kanilang battle space. Tingnan natin ang labanan ng Wuji Sect at Lingyin Sect. Tumingin si Nangguong kay Ling Russo at nagtanong, gusto ni Susha na lumaban ng 1 against 5. Ayos lang ba sa kanya iyon? Sumagot siya, ito ang kanyang pangako kay Master. Magtiwala ka sa kanya. Bago ang laban, pinagsama ni Susha ang kanyang mga kamay sa pagdarasal. Grandpa sa langit, ngayon ay isang mahalagang araw para sa akin. Mula pagkabata, wala akong ama at ina. Ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Palagi mong sinasabi na ang isang babae ay dapat magpakasal ng maaga. Kailangan kong pagsikapan na tuparin ang iyong hiling. Nakatayo na si Senior Sister para sa akin at si Master, ngunit alam kong hindi pa rin ako karapat-dapat. Nakatingin sa mga papalapit na kalaban, labis siyang determinado, ngunit susubukan kong maging karapat-dapat kay Master sa laban na ito. Tiyak na mapapansin ako ni Master sa ibang paraan. Ang iba ay medyo bastos. Sa wakas, makakalaban na natin ang tandang Susha. Ang Lingyin Sect team ay patuloy na iniinsulto si Susha, tingnan niyo ang basurang Susha na iyon mula sa parehong sekta. Ang babaeng ito na isang alipin sa Lingyin Sect ay nawalan na ng ugat sa labas. Ang pagkuha sa kanya sa Wuji Sect ay tiyak na magbabayad ng halaga. Nakaupo sa kanyang walis, kasama ang kanyang kasalukuyang kasuotan, mukhang isang mangkukulam si Susha at sinabi, lahat mula sa Lingyin Sect, matagal na. Isa sa kanila ang nagsabi, ang basurang iyon na hindi man lang kayang mag-condense K. Dahil lang sa kaya niyang gumawa ng flying magic artifact, akala niya ay napakagaling na niya. Ang matandang lalaki sa team ay mapanlate din, sumisigaw, maliit na, walang silbi. Nangangahas kang lumapit ng mag-isa. Si Susha, na may tunay na lakas, ay hindi man lang nag-alala. Sa halip, ibinaba niya ang gauntlet, sapat na ang usapan. Para sa basura na tulad nyo, sapat na ako mag-isa. Ngayon, tutuperin ko ang unang kahilingan ni Master, bigyan ng bawat isa sa inyo ng sampal. Isang tao ang nakarinig nito at sinabi pa rin, dahil lang sa iyo, Susha. Hindi na nag-abala si Susha na magsalita pa, kumunat ang noo at sinimulan ang kanyang pag-atake. Kumislap ang mga allusions. Ang lalaki na nagmamalaki kanina ay nakatayo ng nakapako, lumaki ang mga mata. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng sampal sa mukha, samukan ng dugo. Ang matandang lalaki sa sekta ay nasample din, nawalan ng ilang ngipin. Mabilis na lumipad si Susha at ang mga miyembro ng Lingyin Sect ay patuloy na binubugbog. Isang disciple na tinamaan ay nahulog sa lupa, hawak ang kanyang mukha at umiiyak. Biglang may isang tao na humiwalay ng mask at sumigaw, traidor. Natutunan mo ang ganoong maruming trick. Ito ang sect master ng Lingyin Sect, si Yun again. Hawak niya ang kanyang mga kamao na galit at sumisigaw. Nang ahas ka pang mag-ambush ng iyong benefactor. Dahil nakilala ang isang pamilyar na mukha, nagbabala si Susha, kaya't ikaw pala si sect master Yun. Nagkubli ka upang lumahok sa kompetisyon. Labag yan sa mga rules. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang sarili, bukod dito, hindi ka benefactor ko. Isa lang ang benefactor ko. Ang pangalan niya ay Yipyang. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang blindfold mula sa kung saan, inilagay ito, at sinabi, ngayon, para tuparin ang second battle request na ibinigay sa akin ni Master. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang fireball. Isang malaking fireball ang nilikha, na pinangalan ng Ye-style Energy Ball. Ang mga miyembro ng Lingyin Sect ay nakatingin ng malaki ang mga mata at nakanganga ang mga bibig, sumisigaw, paano ito posible? Mabilis, ang bola na iyon ay ibinaba, na nagdulot ng kanilang pagtakbo para sa kanilang buhay, sumisigaw ng tulong, Master, tumahimik. Tumakbo, ngunit saan sila tatakbo? Lahat sila ay tinamaan at sumigaw sa sakit. Si Susha, ngayon ay kalmadong nakatayo sa itaas, ay tumingin sa ibaba at sinabi, ang second request ni Master ay punitan ang kanilang mga peking math. Wala akong nakitang mask kaya't kinailangan kong punitan ang lahat. At, isang sorpresa. Ang mga miyembro ng Lingyin Sect ay hinuberan ng hubot-hubad. Tinatakpan ni Yunlin ang kanyang pribadong bahagi at sumigaw, ikaw, bastos. Sinira mo ang aking panghabambuhay na innocence.
Sumabog sa tawa si Yipiang, hawak ang kanyang tiyan hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Iniisip niya sa kanyang sarili, punatan ang kanilang mga peking mask ay isang figure of speech lang. Ang batang si Susha na ito ay talagang mabait. Maging ang mga organizers ay gumawa ng isang viewing screen at nag-anunsyo, marahil dahil sa kahilingan ng lahat, sisimulan na natin ang pag-broadcast ngayon. Ang sitwasyon ng labanan sa competition space na ipapalabas ngayon ay sa pagitan ng Goddess Ling ng Wuji sect at ng Lingyun sect. Ang sitwasyon ng labanan ay labis na kapana-panabik kaya't huwag kumurap.